Welcome mga kapatid, mga kaibigan. Sa oras pong ito, muli ako'y bumabalik sa atin pong panibagong series ng atin pong Lands of the Bible. Kayo po ay aking wini-welcome sa atin pong pagkasama ngayon sa oras na ito at kayo ay wini-welcome ko sa aking ika-39 na yugto ng atin pong palatuntunan. Sa atin pong pasimula, welcome po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at tayo po'y sumandaling manalangin sa ating pong pasimula. Ama naming banal, maraming salamat sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Kami po ay iyong patnubayan, Panginoon, sa amin pong gagawing pag-aaral tungkol sa ilog ng Hordan, sa kanya pong ah, part 3. Panginoon, kami po yung patnubayan at kabayan sa aming pakikinig at nawa po ay matuto kami sa iyong salita at nawa malaman namin kung ano ang pumapaloob sa ilog Hordan na ito. Panginoon, patnubayan niyo mo yung ilog ko na gagamitin at maging pagpapala at maging biyaya sa bawat isa ang aming papapakinggan. At patnubayan mo ang iyong lingkod na gagamitin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So mga kapatid, welcome muli. So tayo tutungo na sa ating materials at bigyan natin ng pansin ang ilan sa mga mahalagang paksa na tinatalakay sa luma at sa bagong tipan. So mga kapatid, narito, tutungo na tayo sa ating ika-39 na bahagi sa ating part 3 ng ating tinatalakay na Jordan River. Ngayon, titignan natin ang ilan sa mga kahalagahan ng Ilog Jordan sa banal na kasulatan. Ito ay binanggit na kadalasan sa lumang tipan na palagi itong kadalasang binabanggit na mm, associated with the prophets, at sa kung ano ang nangyayari sa bansang Israel noong panahon na sila ay inilagay diyan, no? So ang hilog na ito ay merong 156 na milya ang haba, no? Na dumadaloy sa north hanggang sa south, no? Mula sa dagat ng Galilea hanggang sa Dead Sea. So ito ay merong pong silangang hangganan, no? Patungo sa Jordan sa panahon natin ngayon at ang kanluran mamatong bahagi sa parte ng north ay ang sa northeast ay patungo naman sa Syria at dito naman sa eastern side ay sa Jordan. So dalawang bansa ang kapitbahay niya at dito naman sa parte ng northwest ang kapitbahay niya bansa ay ang Lebanon, no? So sa south naman ang kanyang kapitbahay na bansa sa southwest ay ang Egypt, no? Ang Gaza ang pababa sa Egypt. At doon naman sa southern east, sa pinakamalalim, sa pinakababa, ay ang Saudi Arabia. No? Yan ang kanilang location. So, ang Ilog Jordan na ito ay binanggit ng bituwiran, no, sa Genesis chapter 13. Mamaya babasahin natin, titignan natin yung background na ito kung papaano nangyari na kung saan hinati-hati nila Abraham at saka ni Lot ang lupain kung saan sila pinangunahan ng Diyos, no? So, titignan natin na pinahintulutan ni Abraham si Lot. Imbis na sana siya ang unang pumili dahil siya ang nakatatanda, siya ang angkil ni Lot eh. Pumili muna siya dapat pero hindi ginawa ni Abraham 'yan. So, ang ginawa ni Abraham ay sinabi niya sa kanyang pamangkin na, sige, anak, sabi niya, pumili ka kung anong gusto mo. Kung saan mo gustong manirahan kasama ng iyong mga lahi, ng iyong mga ari-arian at ng iyong mga alagang hayop. Kasi nagkakaroon ng problema. No, nag-aaway-away yung kanilang mga tauhan dahil sa tubig. No? Kasi napakahalaga ng tubig diyan sa kanilang pinanggagalingan ng mga panahong 'yan, no? Na kanilang pinaninirahan, lumalaki ang kanilang lipi at dumadami ang kanilang mga hayupan, no? Tupa, kambing at kakaunti lamang ang tubig, no? Hindi sapat para sa kanilang mga alagang hayop. So nagkakaroon ng pag-aaway, no? Ang ang grupo ni Abraham at saka ang grupo naman ni Lot. Kaya nag-decide si Abraham na umakyat tayo sa bundok, sabi niya, at ipapakita ko sa iyo ang buong lupain at pumili ka kung saan mo gustong manirahan, no? So, na ito ay malago, no, mahusay na natubigan dahil sa ilog ng Hordan, no? Ito ang dahilan kung bakit masagana ang mga lupain dito noong mga panahon na nandito si Abraham dahil sa ilog ng Jordan, no? Binibigyan niya ng magandang tubig
na dumadaloy na siya nagiging inumin at mga pangangailangan ng mga tao na ninirahan dyan. Ito ay isang mahalagang sandali, no? Dahil hindi lamang nito itinatag na ang pagkatao ni Lot ay makasarili, no? Hindi siya makasarili. Talagang inuna lang talaga ni Abraham na ibigay sa kanya ang kahilingan o ang request, no? Ang desisyon. Kundi itinuturi din sila patungo sa masamang lungsod ng Sodoma, no? Kasi kung hindi mangyayari ito ay ay yung mga tao na nanirahan sa Sodoma at Gomora ay no, mananatili sila sa kanilang mga kasalanan, no? Sa maraming mga pagsalangsang na sa kalaunan ay winasak ng Diyos ang dalawang lungsod na ito. So tignan natin muna bago tayo tumungo sa ating leksyon ay tignan natin, basahin natin yung itong sa Genesis chapter 13. Ito yung background ng dalawang magtiyuhin eh. Sa verses 1 hanggang sa following, ito ganito ang sinasabi sa Contemporary Bible no, ng Tagalog, na NIV, no? So, mula sa Ehipto, no, galing sila, kasi nga nagkaroon ng tagutom, pumunta si Abraham sa Negev, itong Negev Desert, no? Ito ang lugar, pagkatapos sa sila nang galing sa Egypt, galing sa south, paakit sa north, so dadaanan muna nila ang Negev Desert. No, nasa ilalim yan eh. Kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng kanyang mga ari-arian niya at sumama rin sa kanila si Lot. No? So napakayaman na ni Abraham noong mga panahong yan. Marami na siyang hayop, pilak at ginto. So mula sa Negev ay nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tolda. No? Dito yan sa Beersheba. No? Nasa parte ng Negev yan. So ang lugar na ito ay nasa gitna ng Bethel at ng Ai, no? So dahil dito sila unang nagtayo ng altar nang dumating sila sa Kanaan at muling sumamba si Abraham sa Panginoon. So si Lot na laging kasama ni Abraham, saan man siya pumunta ay may sarili ring mga hayop at mga tolda. So dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian ay hindi sila maaaring manirahan sa isang lugar. So ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. So dahil dito, nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. Ng mga panahong iyon, ang mga Kananeo at mga Pariseo ay nakatira sa lupaing iyon. No? Hindi pa natutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham na lipulin ang mga Kananeo, ang mga Pariseo, mga Gergeseo, mga Jebuseo, Hittites, ang dami niyan. Yung mga naninirahan ng mga iba't ibang mga tribo dito sa Kanaan. Hindi pa natutupad yung pangako ng Diyos kay Abraham eh. Kaya sinabi ni Abraham kay Lot, tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away dahil magkamag-anak tayo, sabi niya. At mabuti pa maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan, sabi niya. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako. Kung kakanan ka, kakaliwa ako. Naman ako, sabi niya. No? Napakabait ni Abraham. Napakabuting tao. No? Mapagbigay, mapagparaya. No? Imbis na siya ang unang pipili ng magandang lupain, ay hinayaan niya ang kanyang pamangkin na pumili. So tumanaw si Lot sa paligid, nakita niya ang kapatagan ng Jordan, yung valley, no? Ito yung tinatawag na plain, no? ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, no? Katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Ehipto. So nangyari ito nung hindi pa nilipol ng Panginoon ang Sodoma at ang Gomora. Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. No? Pinili niya ang plain ng Jordan, yung kapatagan nito sa silangan. Malapit yan sa Jordan eh. No? Sa ganitong paraan, naghiwalay sila ni Abraham. Si Abraham ay nagpaiwan sa Kanaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. No? Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. No? Labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon. So yan ang natala na nakasaysayan sa panahon ni Abraham nung sila ay pinapili, no? Ay pinakita ng Diyos sa kanila ang mga lupain na yan. At diyan nga natupad na naghiwalay ang mag-angkel, no? So, ano ano ang makikita natin sa mga lesson na to, sa mga aral na ito na mayroong kinalaman sa kabutihang ng ilog ng Jordan sa buhay nila na nagbibigay ng tubig,
ng mga ng buhay, no? Kaya nga binanggit natin na ang ilog ng Jordan ay sumisimbolo ng ilog ng buhay at ng kamatayan, no? So, pagkaraan ng maraming taon habang ang mga Israelita ay naglalakbay mula sa pagkaalipin sa Ehipto patungo sa lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos, ang ilog ng Jordan ay parehong naging hadlang at landas. Kita niyo yun? Hindi sila makatawid eh. Kaya ang nangyari, pinayagan ng Diyos na mahati, katulad ng paghati doon sa Red Sea, no? Sa dinaanan ng mga Israel, ng mga Israelita sa paglabas na sa Ehipto. Kaya sila ay nakalagpas, no? Sa magitan ni Moises doon sa Red Sea at sa magitan naman ni Joshua dito sa Jordan River. So ang mga tao ay gumagala sa ilang, no, sa disyerto sa loob ng 40 taon bilang parusa sa kanila sa kawalan ng kanilang pananampalataya, tiwala sa pangangalaga ng Panginoon sa kanila nung una dinala sila ng Diyos sa Kanaan, no? Si Moises mismo ay tinanggihan na makapasok sa lupang pangako at pinahintulutan lamang na tignan ito mula sa isang bundok na ang pangalan ay Nibo sa kabila ng Jordan, no? So bago siya namatay, makikita natin ang mga teksto niyan sa Numbers chapter 27:12, Deuteronomy chapter 31 verse 2, chapter 33 verse 48 hanggang 52. So mamaya papakita ko sa inyo ang ilang ang larawan at ang ilang sana ma-play natin yung video na nakuha ko sa Jordan nung ako'y nagpunta diyan noong 2023, no? At makikita natin ang present time, no? Ito ang susunod na henerasyon ng mga Israelita. Ito mga papasok dito sa Promised Land. Ano, yan ay mga pinakaapu-apuhan ng mga nagrebelde sa Panginoong Diyos sa disyerto ng ilang. No, nangamatay lahat sila diyan eh. No, lahat ng mga pumasok sa lumabas sa Egypt ng mga original ay nangamatay sa ilang. Ang mga pumasok na lang sa Promised Land, yung mga apo nila, mga kaapu-apuhan, no? Hindi na yung mga original kasi walang pananampalataya eh. Kaya yung mga apo na nilang pumasok kasama ni Joshua. Si Joshua, nagkakaroon na ng edad na yan. Tumatanda na si Joshua ng mga panahon yan, no? Kaya noong mga panahong iyan ay handa na pumasok sa Kanaan ang Israelita. Kaya tanging ang ilog lamang ng Jordan lamang ang umahadlang sa kanilang daan papasok sa loob. At ito ay nasa baha, no? May tubig na dinadaanan ng Jordan River na binanggit sa Joshua chapter 3 verse 15. Sa utos ng Diyos ay inutusan niya si Joshua, ang bagong pinuno ng mga Israelita, ang mga saserdote, ang nagdala ng kabanantipan na tumayo sa tubig ng ilog ng Jordan. Sila ay sumunod, no? Ito nakita ninyo itong pagsunod, no? Napakahalaga ng pagsunod eh. Merong utos, no? Ang Diyos para sa mga Israelita. Ngayon, pag may utos, kailangan sundin. Kapag may utos at hindi sinunod, walang mangyayari. Hindi sila makakapasok. Kaya ano ang kwenta ng utos ng Diyos kung hindi nila susundin? Kaya kailangan sundin ang utos ng Diyos. Kaya matapos marinig nila ang utos ng Diyos, sila'y sumunod. At ano ang nangyari? Nakita nila ang kapangyarihan at himala ng Diyos na nahati ang tubig ng ilog ng Jordan. Nung sumayad ang mga paa ng mga saserdote doon sa ilog ng Jordan ay nahati ang dalawang magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Di ba? Yan ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang himala. At ang Jordan ay agad na huminto sa pag-agos katulad ng nangyari sa Red Sea upang gumawa ng paraan para makatawid ang mga tao, ang mga Israelita sa tuyong lupa. No? Joshua chapter 3 verses 15 hanggang 17. So pagkatapos ay nagsimula ang pananakop sa Kanaan. No? Una muna doon sa Jericho, tapos sa Ai, no? Yan ang kasaysayan. So ang mga tribo ni Gad, at Ruben at kalahating tribo ni Manases ay nanirahan sa lupain sa silangang bahagi ng ilog ng Jordan. Doon sila sa northern part ng Jordan, no? Doon sila nanirahan pansamantala. Ngunit tinulungan nila ang kanilang mga kapwa Israelita sa pagkuha muna ng lupang pangako. So hindi mo na sila totaling nanirahan doon sa mga lugar na nagustuhan nila kasi mayaman yung lupa para sa mga bakahan, no, ng mga Manases, ng tribo ni Manases. Kasi mauusay ang tribo na yan sa pangangalaga ng mga baka, no? Sa Bashan kung tawagin. Sa panahon natin ngayon, yan yung Golan Heights. Sa panahon natin ngayon na teritoryo ng bansang Israel, no? So tignan natin. Itong picture na ito ay kuha ko noong 2023.
nung kami ay pumunta sa Mount Nebo, no, sa Jordan. So ito nakikita ninyo, ito yung nakita ni Moises. Pinakita sa kanya ng Diyos ang lupang pangako o ang Kanaan bago siya magkukunin ng Panginoon. So ito ay mapalad, isa ako sa mga mapalad na nakita ito. Kasama ko yung aking grupo ng mga Americans at ako ay napasama sa grupo nila at ito ang aking pinakahuling destinasyon dito sa Jordan. At pagkatapos nito, ako ay pupunta na sa Aman, no? So yun ang aking itinerary. Yung mga kasamahan ko ay pumasok sa loob, no, kung saan pumasok ang mga Israelita, sa Jericho sila pumunta, no? Sinundan nila yung ano yung ruta ng Exodus eh. Ako naman kasi nakapunta na ako sa Israel noong 2018 kaya hindi na ako sumama diyan kasi ang akin lamang kinuwang tour diyan ay ang Egypt at saka ang Jordan lang. Pero yung original na grupo na sinamahan ko ay tatlo, no? Ang Egypt, ang Jordan at ang Israel. Kinuha nila yung tatlong package na yun. Ako dalawa lang, no? Kasi nga napuntahan ko na. So ito nakikita ninyo ay ito ang actual na nakitang lugar ni Moises, no? From the north to south, no? Itong ano nakikita ninyo, itong itong picture na ito ay instruction ay makikita niyo itong mga lines na yan. Itinuturo yan kung saan ang Jericho, ang Jerusalem, ang Dead Sea, ang Sea of Galilee. So diyan niyo makikita. Kaya titingnan ko, subukan kong i-play yung video mga kapatid ano para makita ninyo na ito. Ayan. So, sana mag-ano siya, mag-play siya para makita natin, no? So, ayan na. Okay na mga kapatid. Panoorin natin. Okay, mga kapatid, no, nakita ninyo. Yan ang nakita ni Moises nung siya ay nandoon sa tuktok ng bundok, no? So, mapalad tayo, bagamat ako ay napuntahan ko kayo, nakita niyo yung video na kinunan ko, ay para na rin kayo nakarating diyan, no? So, mga kapatid, no, isang magandang paalala sa ating lahat na ang kasaysayan ay muling nauulit, no? Na ibig sabihin ng salita ng Diyos ay totoo, no, nanggaling sa Diyos, no, yung kwento niyan ay nandiyan pa rin hanggang sa panahon natin ngayon. Yan ang nagpapakita na ang salita ng Diyos ay totoo, hindi yan kwentong kutsero lamang, no, nangyari yan. Kaya tutuloy natin na ang kahalagahan ng ilog ng Jordan sa banal na kasulatan. Matapos itong mahimalang pagtawid sa ilog ng Jordan, pinatayo ni Joshua ang mga tao ng dalawang alaala, no? 12 bato, no? Mula sa ilog ng Jordan ang inilagay sa tuyong lupa, no? Bago lahat sila umalis diyan at hindi na sila babalik, ay naglagay sila ng 12 bato na sumasagisag sa 12 tribo ng Israel doon sa gitna ng tuyong lupa na dinaanan nila sa gitna ng Jordan River. At yung inilagay nila upang maging alaala na ang Diyos ang tumulong sa kanila, no? Ang mga kung saan tumayo yung mga saserdote, no? At habang tumayo ang mga saserdote diyan, ay dumaan naman ang mga Israelita, no? Lumagpas sila. Kaya noong ano na, hindi pa umaalis ang mga saserdote doon sa kanilang kinatatayuan hanggat nandoon yung Ark of the Covenant na kanilang ano hawak-hawak ay hindi mo na sila lumagpas, hinayaan mo na nilang uh, um, lumagpas ang mga tao. Parang yung ginawa ni Moises sa Red Sea, itinaas niya yung kanyang baston, no? Hanggat nakataas yung baston niya, ay hindi magsasanib ang dalawang
magkabilang haligi ng tubig, no, ng dagat. Ganun din ang mga saserdote, nandun sila sa gitna. Hanggat nandun ang mga saserdote sa gitna, ay hindi babalik ang tubig sa magkabilang panig. Ano? Kaya nilagyan nila ng tandayan. Sa panahon natin ngayon, wala pa akong nababalitaan o sa kasaysayan na natagpuan yan, no? Yung 12 bato na iyan diyan sa Jordan River. Hindi nila kasi alam kung saan eksakto talaga eh. Kaya wala pang nakaka-discover niyan. Sana matagpuan yan para talagang magbigay ng malaking katibayan o ng Jordan River eh, talagang itong itong account na ito ay talagang aktual na nakita sa panahon natin ngayon. Kasi hindi pa yan natutuklasan pa eh. Kasi mahaba ang Jordan River, no? Ang tanong saan? Saan yung eksaktong lugar na yan? Kaya ang kwento ng Biblia ay totoo pero um, merong katibayan. Pero ang problema, hindi pa natin nakikita yung ebidensya eh, no? Sana matagpuan yan. Kaya ang lokasyon na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pangalan, no, sa ngalan ng bansang Israel, ng mga Israelita ay minarkahan ito para sa mga susunod na henerasyon, no, na binanggit sa Joshua chapter 4 verse 1 to 9. Sa susunod na henerasyon, no, yan ang purpose kung bakit inilagay yung mga bato na yan bilang paalala, memorial na ang Diyos ang tumulong sa kanila. Ang lumang tipan ay binanggit ang ilog ng Hordan ng maraming beses. Kadalasan sa mga kwento ng mga pakikipaglaban at pagtatalo ng mga Israelita. No? Yan, kasama sa buhay ng tao yan, ng mga Israelita. Ang ilog ng Hordan ay nagsilbing isang strategic na lugar, no? Sa mga war, sa mga digmaan laban sa mga Midianites na pinamunuan ni Gideon, no? Sa Judges chapter 7 verse 24 hanggang 25. Kalaunan later on, namatay si Haring Saul at ilan sa kanyang mga anak sa isang labanan malapit sa Jordan River, no? Tignan ninyo sa 1 Samuel chapter 13. Malapit, no? So binanggit ng ilan pang mga city o mga verses ang pagtawid sa Jordan River upang makipaglaban sa isang kaaway na binanggit naman sa aklat ni Samuel sa kanyang ikalawang aklat, no? Chapter 2 verse 29 at 17, chapter 17 verse 22 at chapter 19 verse 17 hanggang 18 na ang mga propetang sina Elias at Eliseo ay iniugnay din sa ilog ng Hordan sa maraming pagkakataon. So si Elijah ay nanirahan ng ilang panahon malapit sa Jordan, no? Binanggit sa unang hari chapter 17 verse 5. Bakit? Kasi may tubig, kailangan nilang uminom, no? Tubig, kasi ang tubig buhay eh, no? Nagbibigay buhay, no? Sinabi ni Eliseo na kay Naaman na taga Syria na maligo, lumubog sa Jordan River upang gumaling sa kanyang ketong, sa kanyang skin disease, no? Binanggit sa 2 Kings chapter 5 verse 10. At ganun din, nung nawala na si Prophet Elijah, ay ay merong pagkakataon na binanggit sa 2 Kings chapter 6 verse 1 to 6 na si Prophet Eliseo, Elisha ay napasama sa mga taong namumutol ng troso ng puno. So, hindi natin alam kung bakit napasama si Prophet Elijah sa kanila. No, doon sa kalagitnaan ng Jordan River ay isa sa mga kasamahan niya na namumutol ng puno ay aksidenteng nahulog yung axe o yung bakal na pamputol ng kahoy. Yung pinakaulo, no? Nahulog eh. Doon sa Jordan River. So, ang sabi noong kasama niya, um, um, mahal na Eliseo, tulungan po ninyo ako na makuha yung palakol. Kasi hiniram ko lang yun, sabi nung kasama nila. So naawa naman si Propeta Eliseo dun sa lalaki dahil nga hiniram lang. So ang ginawa ni Prophet Eliseo ay naglagay siya ng parang stick na kahoy o ng bahagi ng sanga ng kahoy doon sa lugar kung saan nahulog yung palakol, ano? Aba, himalang lumutang eh. May magnet eh yung sanga ng kahoy eh. No, hinigop eh. No? Yan ang signs o wonders ng kapangyarihan ng Diyos, no? Na binigay kay Eliseo. Lumutang eh, no? So ang dalawang propeta ay tuwawid sa Ilog Jordan sa magitan ng mahimalang paraan na binanggit sa 2 Kings chapter 2 verse 7 hanggang 14. No? Ang dami yan. Kaya nga ang Ilog Jordan ay ano, no, the river of miracles, of signs, no? Maraming kwento ng mga miraculous event na nangyari diyan. So, ang ganun din, sa bagong tipan, ng panahon ng ating Panginoon Kristo, mayroong mahalagang papel sa paghahanda
ng mga tao para sa ministeryo ng ating Panginoon Kristo. Kung ang Ilog Jordan ay maraming nagawang miracle sa panahon ng Lumang Tipan, ang Ilog Jordan naman ay ibinigay sa atin sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Inihanda yung Jordan River na yan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Nung panahon ni John the Baptist ay regular na nangangaral si John the Baptist dyan sa Jordan River, at ang mga tao ay nagpupunta sa kanya para magpabautismo. Yung tinatawag na baptism of repentance kung tawagin, yung pagsisisi ng mga kasalanan sa pagbabautismo ng kanilang mga kasalanan. Kaya nung ang Panginoong Kristo ay ano rin, ay nangangaral din yung kanyang mga alagad. Sinasabi nga sa mga ebanghelyo na ang Panginoong Kristo ay nagabautismo din. Hindi naman nagbabautismo ng personal ng Panginoon, kundi ang kanyang mga alagad. Nangangaral sila at binabautismo nila yung kanilang mga napapangaralan. Kaya sa panahon natin ngayon, ganun din. No? Kapag tayo pinangaralan ng salita ng Diyos, eh dapat tayong bautismuhan. No? Kapag ganyan ang ginagawa nila noong panahon ni John the Baptist, at ganun din ang ating Panginoong Kristo. Inihahanda sila sa pagpasok sa kaharian ng langit. No? Kaya hindi natin ginagamit yung salitang binyag o binibinyagan sila. No. Yan ay maling terminology. Ang dapat nating gamiting terminology din yan ay yung inilulubog, binabautismuhan sa magitan ng paglulubog o yung salitang baptizo sa wikang Griego, na dapat ang mga tao magsisi ng mga kanilang mga kasalanan at sila ay manumbalik sa Diyos sa magitan ng pagsunod sa banal na pagbabautismo. Ang ating Panginoong Kristo mismo ay lumapit kay John the Baptist, no, sa Jordan River upang siya ay magpabautismo. At alam natin yan sa mga ebanghelyo, no? Sa Mark chapter 1 verse 9, sabi ni John the Baptist sa kanya na ikaw mismo ay nagpupunta sa akin, na dapat ako ang siyang maging ano, ah, lingkod mo, na hindi ako karapat dapat man lang na magtanggal ng iyong tali ng iyong sandalyas, sabi ganoon. Kaya nga binigyan siya ng pinakamataas na pagkilala ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, there is no greater prophets na nabuhay sa panahon na yun, rather than John the Baptist. Siya ang pinakadakilang propeta na nabuhay sa kasaysayan ng daigdig. No? Kung si Moises ay pinaka-humble na taong nabuhay sa buong mundo o sa panahon niya, ay si John the Baptist naman ang pinakadakilang propeta na nabuhay. Hindi si Moises, hindi si Elijah, hindi si Enoch o kung sino pa man. Bakit siya naging pinakadakilang propeta na nabuhay? Bakit? Kasi siya ang maglalatag ng red carpet sa ating Panginoong Kristo. Siya ang maghahanda ng daan para sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kita ninyo? Siya ang tinatawag na best man ng groom, no? Si Christ ang groom eh, ang iglesia ang bride ng ating Panginoong Kristo. So si John the Baptist ang siyang best man ng ating Panginoong Kristo. Kaya yan ang ano, yan ang dahilan kung bakit siya ang pinakadakilang propetang nabubuhay, no? Kaya yan mga kapatid, ang isa sa mga malalaman natin na may kinalalaman sa ilog ng Jordan, na para lubusan silang makilala ng Panginoon sa pagsunod upang matupad ang buong katuwiran ng Ama, no? Yan ang ginawa ng Panginoon. Nagbigay siya ng magandang halimbawa na dapat nating sundin, no? Maraming mga reliyon sa panahon natin ngayon, hindi nila pinapahalagahan ng bautismo, no? Maraming mga baptist na mga miyembro ng kanilang mga dibisyon na hindi naniniwala na ang bautismo ay essential sa salvation. Tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang bautismo ay essential sa kaligtasan. No? Well, kanya-kanyang paniniwala yan, pero kung ganun ang kanilang paniniwala na hindi mahalaga sa kaligtasan ng bautismo, ay bahala na sila. No? Pero tayo, naniniwala tayo, Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. No? Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So wag nating tatanggalin ang bautismo doon sa pagsisisi. No, may mga tao kasi na mga nangangaral na tinatanggal lang ang nakalagay sa Biblia eh. Nakalagay na nga, tatanggalin pa. No? Hindi raw mahalaga ang bautismo sa kaligtasan. Essential nga 'yan eh. No? Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Oh. Ngayon, ano naman, bakit nila tatanggalin at hindi raw essential ang bautismo sa kaligtasan? Ay ano ba naman yung mga taong mga preacher na yan na nangangaral nakurap sila ng kanilang maling paniniwala, no? Napasukan sila ng doktrina ng tulip eh, no?
Yan ang paniniwala ng tulip eh. Alam niyo ba yung kung anong tulip na yun? Kay John Calvin, no? Yung kanilang once save, always save na yan, no? Kaya wag tayong maniniwala diyan sa doktrina ni John Calvin na yan na once save, always save, ano? Wag tayong maniniwala diyan, no? Yan eternal security daw kahit na gumawa ka ng kasalanan, ligtas ka, no? Naligtas tayo sa biyaya, mahuhulog din tayo sa biyaya kung hindi ka nagpatuloy. Si Haring Solomon nga, di ba? Hari na, anak pa ni David. Oh, ginawang hari ng Diyos. Ano ang nangyari sa kanya? Nung siya tumanda na, kung kailan tumanda na siya, matalinong hari, kung kailan siya mamalapit ng mamatay, ano nangyari? Nakurap siya. Hindi na siya nagpatuloy na sumamba sa tunay na Diyos. Ano nangyari? Sumamba na siya sa mga Diyos-Diyosan. Oh. Si Haring Solomon ang isang pinakamagandang halimbawa diyan na nahulog sa biyaya sa kamay ng Diyos. Oh, ano? Sabihin natin, eternal security, ligtas ka na. Paano kung hindi ka nagpatuloy sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon Diyos? Maliligtas ka ba nun? Niligtas na tayo, pero kailangan mo magpatuloy. Ano sa nasabi ni John, no, sa kanyang aklat sa Revelation? Ang magpatuloy hanggang sa wakas ay maliligtas, ang sabi niya. Kung hindi ka nagpatuloy, no, sa kaligitnaan pa lang, huminto ka na. Natisod ka na, ayaw mo nang maglingkod, ayaw mo nang gumawa, ayaw mo nang umatin sa mga gawain ng iglesia, sa mga pagsamba. Hindi ka na umaaten. Nag-online service na lang, no? Hindi ka nakikisama sa mga tao, sa mga Kristiyano, no? Abay, bahala na ang Panginoon diyan, no? Hindi tayo mahatol kanino pa man, pero tignan natin ang ating mga sarili. Tignan natin, wag na yung iba, no? Dahil tayo mananagot sa Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa mundong ito. Kaya ang ilog ng Jordan ay nagbibigay sa atin ng paalala ng buhay at ng kamatayan, no? Naligtas na tayo minsan eh. Pero wag nating pabayaan yung kaligtasan na iyan na ibinigay sa atin ng Diyos, no? At ipinahayag ng Diyos doon sa Jordan River ng Ama ang kanyang pagmamahal at kasiyahan sa anak sa ating Panginoong Kristo na sinunod niya ang kalooban ng Ama. At sinang-ayunan ng banal na Espiritu bumaba sa anyong kalapati at bumaba sa ating Panginoong Kristo sa pagsisimula ng kanyang banal na ministeryo, di ba? Lucas 3:21 hanggang 22. Yaan ang katotohanan ng ilog ng Jordan. So mga kapatid, no, dito ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga larawan na nakuha ko noong March 20, 2018. No, mapalad tayo na makikita natin ang mga aktwal na lugar na to at ako'y walang hanggang magpapasalamat sa Panginoon hanggang ako'y nabubuhay sapagkat pinayagan niya ako na makarating diyan sa Israel at makita ang marami pang mga lugar na binanggit sa banal na kasulatan. Walang hanggan, no? Forever grateful akong magpapasalamat sa Diyos hanggang kunin ako ng Panginoon hanggang sa huling himla ng buhay ko ay ako'y magpapasalamat sa Kanya sapagkat ako isa sa mga kinalugdan na makarating diyan at makita at malakaran at makunan ng larawan ang lahat ng mga lugar na aking napuntahan. So titignan natin, no, tutungo tayo dito sa mga larawan na aking inihanda, no? So tignan natin, no, ilan sa mga nakita natin dito. So mga kapatid, ito yung unang larawan na nakita ko nung kami naglalakad, no, galing sa bus patungo dito sa Yardinit, no. Ito yung traditional ito na lugar kung saan nagbabautismo. Hindi ito yung sinasabi mo nating actual na lugar, traditional. Pag sinabing traditional, maaari, no? Maaari o potensyal na pwedeng maging lokasyon. Pero hindi yun ang eksaktong lugar, no? Kasi walang nakakaalam ng eksaktong lugar kung saan talaga eh, no? So, ang mga Hudyo ay nagbigay lamang ng mga possibility. Pero hindi ibig sabihin na yun talaga yung actual na lugar. Possibility yun eh. So, yan, no? So, ito yung lugar. Ng mga panahon yan, Marso, no? Panahon, winter time yan eh. Kung kita ninyo, ang ganda, oh, mga party yan ng mga alauna ng hapon kami nagpunta dyan eh, no? Kaya medyo ang araw ay kalagitnaan pa. So ito yung Baptist preacher na Arab, Israeli, ito'y video to eh, ang siyang nagbautismo sa amin, naglubog. Kita ninyo, ilang kami? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaming lahat, no? At marami kami sa grupo eh. Ilang kami sa grupo. Siguro nasa mga
Kulang-kulang kami siguro mga 30, no? So, iilan lang ang mga gustong ma-experience. Kasi baptized na naman karamihan lahat yan eh. Kaya lang, the reason why kung bakit gustong malubog ay ma-experience lang eh. Yung experience lang eh. No? Kasi ako gusto ko experience na lamang maranasan eh. Kaya ito isang video na 16 minutes and 50 seconds. Mahaba ito eh. So, ito yung parang seremonya niya bago ilubog sa tubig, no? So, titingnan natin yung susunod na larawan. So, ito yung pinakalarawan doon sa bandang unahan, sa bandang kanan, no? So, kita ninyo ang tubig kulay green dahil sa reflection ng mga puno sa palibot, no? So, ito naman yung papauwi na kami, tapos na yung baptism nito. So ito yung pinaka lugar kung saan nagpupunta ang mga tao. No? So ito yung aking remembrance dito sa lugar na ito at binigyan din natin ng konting background yung Jordan River. No? So magandang alaala na balik-balikan. Ano? Kapag gusto mong balik-balikan ay makikita mo yung panahon na nandun ka. No? So hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan dahil nga may larawan pero kung hindi ko nakuha na ng larawan ito, maaring makakalimutan ko na, no? So, napakaganda na saan man kayo pumupunta sa buong mundo, ay kunan ninyo ng larawan yung mga pinuntahan ninyo para hindi nyo makalimutan. So, ito yung um, harapan ng location bago kayo pumasok sa loob. So, welcome to Yardinet, the baptismal site on the Jordan River, no? So, meron ding ano yan eh, meron ding fee yan eh pagpapasok sa loob, parang visitors fee kung tawagin, no? So, kung hindi nyo na itatanong ay merong sinabi yung aming Jewish guide na $25 ang bayad kung kayo ay gustong magpabautismo kasi bibigyan kayo ng certificate ng baptismal. So, meron ako diyan na hindi ko pa sinusulatan eh. Kasi nung time na binigay sa amin yung certificate, ay sabi noong Baptist Arab Israeli pastor ay hindi niya nasusulatan. Kayo na ang magsusulat pagka uwi ninyo, sabi niya. So, kasi baka hindi maganda ang pagkasulat ay alaala yan eh, no? So, yun ang ano nun, kaya bibigyan niya kayo ng gown at bibigyan kayo ng DVD na recorded ng baptism pero walang walang sound, no? So, yun ang lahat ng mga may bibigay pagka nabayaran niyo yung $25 para diyan. Tsaka ganun din para doon sa love gift ng pastor, no? So yan, no? At yan ang magandang experience na nakita natin. So ito na yung pinaka-parking lot ng lugar, no? At ito naman yung nung kami ay bagong dating, ito yung nakita namin, no? Hindi pa nagsisimula ang baptism niyan. So kakaunti pa lang mga tao ang nagpupunta ng mga nandiyan kami, no? So ito na ay may mga ilan sa mga magkakabautismo na hindi namin kasama itong grupo na ito, no? Sa kabila sila eh. So makita niyo ang tubig, may harang dito sa banda rito. Kasi dito sa gitna, malalim yan. No? Dito sa parting ito, hanggang dito sa dibdib, ang lalim niya. So ibig sabihin, malalim talaga. So dito, baka nasa 10 feet ang lalim yan. Malalim yan eh. Kita ninyo ang pagitan, no? Yung lapad, yung seabed ng Jordan River dito sa Yardinet. Makita ninyo hindi gaanong malawak. No? Ano siya, mahaba siya pero pwede mong languyin eh. Banda rito hanggang doon eh. So isipin ninyo, kung si Prophet Elijah at si Elisha ay nandirito halimbawa, isipin ninyo, ay paano sila makakalakad diyan? Ay ang lawak niyan at saka malalim, di ba? O ang mangyayari, di hatiin yung tubig para makadaan sila, di ba? So ganyan ang ginawa ni Elijah nung nanggaling siya dito sa Israel side at dito naman sa Jordan side, halimbawa lamang. So nung sila ay tumawid dito ni Elisha, dito galing sila sa Israel side, no? Nahati ang tubig, tapos dumaan sila. Nung si Elijah ay umakyat na sa langit, kasi kinuha na ng chariot of fire, si Elisha naman ay bumalik sa Israel side. So, ganun din ang ginawa niya kung anong ginawa ni Elijah. Inampas niya ang tubig at nahati. Kaya si Elisha ay bumalik sa Israel side. So, yan ang istorya. Malalim eh. May hirapan na lumakad sa tubig. Kaya kailangan gawin nila yung bagay na yun para makalagpas sila. So, kita ninyo, ang lapad, di ba? Malapad siya.
Kung ano man sana, di langoy na lang, di ba? Masarap pang lumangoy, kung marunong lumangoy, di ba? So hindi naman siguro mahirap languyin yan magmula dito hanggang doon, di ba? Kayang-kaya languyin yan kung marunong kayo lumangoy. So ito pa yung video na ito ibang video pala yon sa Capernaum yun napasama dito. So ito yung larawan na makikita natin, pito kami lahat. Ito itong mag-ina ito itong dalawa, no? Galing sa Guyana. Itong mga Americans lahat yung makasama kong yan. Sa grupo kasi ako lang ang Pilipino, no? Na Canadian dito. Wala na. Ako lang mag-isa. So, itong mga taong ito kasama namin sa grupo ito. No? Ito hindi namin kasama itong magkaiba sila ng grupo. Ito lang. No? So, ito yung Arab, Israeli pastor natin na initiates ng ng baptism at pakita ko sa inyo para magkaroon kayo. Ito mga kagrupo namin ito. No? Ito ay from um, Vancouver, Canada ito. Mag-asawa itong dalawa. No? Ito anak nila ito. Ito ang kumuha sa akin ng larawan ito. Tsaka ito. Sila mag-ama. Sila nag-volunteer kaya nakuha ko ang mga larawan na ito dahil sa kanila. Kung hindi, ay wala akong larawang may papakita sa inyo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kanilang mag-ama na tumulong sa akin. Ano? Yan ay palaging malapit sa akin yung itong pamilya nila kasi mga Canadians yan eh. Ito, ito pala American, I'm sorry. Ito pala American, hindi niya pala anak ito. No? Sila ay mag-asawa lamang. Ang anak nila, dalawa, kasama nila. Apat sila nung ito pala asawa noong preacher sa Amerika, no? Na kasama ko rin. So hindi sila magkarela, wala silang relation pala, I'm sorry. So, ayan. Ito pala yung anak nila. Itong dalawa, itong mag-asawa, ito yung anak niya, babae. Yan. So, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ano? Pito kami lahat eh. So nakakatuwa nung siya ay nagsasalita tungkol sa sa baptism ay meron siya hindi siya seryoso ano siya meron siyang sense of humor ay pala ano siya palangiti so kasi kadalasan pagka merong baptism ceremony masyadong seryoso pero siya hindi nagiging seryoso kaya naman um, naging hindi gaanong serious yung aming baptism ceremony kaya ako nung ako'y tanungin niya nagkaroon ng tawanan sabi niya sa akin sa baba sabi niya, "O bakit gusto mong mauna?" Ay sabi ko gusto ko pumasok una sa langit nagkatatawanan sila So, yun ang kasi siya friendly siya kaya ganun din ang grupo, di ba? So, yan ang ilan sa mga larawan na nakuha at mabuti naman at kinunan nung kumukuha ang lahat, hindi hindi na-miss yung event Ito na, yung baptism na, no? Ito na yung huling at to na aming kasama, no? So, bago bago pumunta doon ay ito na nagsisimula na natapos na yung kanyang speech so nauna siyang bumaba so sumusunod ako sa kanya so then nabutit kinunan tayo sa baba at medyo malamig no nandun na kami sa baba ayan na ay ang pakiramdam ko rito giniginaw ko malamig ang tubig no kita ninyo ang tubig nasa bandang bewang pa no so malamig talaga no March yan Yan. So, ako'y nagkukunwari lamang na nakangiti pero ako'y nilalamig niyan. Malamig yan, no? Ayan, nung siya nananalangin na at unti-unti nang matagal din siya nagpray kaya lalo akong gininaw Siguro nasa mga 20 minutes ako mahigit o 25 minutes kami akong nandiyan kasi ako unang binautismuhan tapos umalis na ako kagad pero naiwan sila Kaya medyo talagang malamig talaga, no? So ito yung mga larawan na kinuna nung preacher, na American preacher, na napakaganda na alaala na iniwan na ginawa niya. Ako'y nagpapasalamat kasi napakahalaga ng mga larawan na ito para sa akin. Na na-capture yung mga moments, ng baptismal, activity. Kung wala ito, ay wala akong may papakita sa inyo at wala akong alaala para sa akin, So ito na, pati yung mga reaction, nakuha niya at ito na, nagtatanong na siya sa akin kung bakit gusto niyang mauna ako,
Kasi sabi niya, sinong gustong unang mabautismuhan, eh, tumaas ang kamay ko eh. Kaya inakbayan ako, sabi niya, bakit mo gustong ano? Kaya ano na, nagtatawanan na eh, no? Nung bago niya ako ilubog, no? Sabi ko, well, ako ay nabautismuhan na noong 1984. Pero gusto ko pa rin maranasan ito dahil ako'y naglilingkod sa Panginoon at gusto kong muling mag-ano sa Kanya, muling ibigay ko muli ang aking pagtatapat sa Kanya sa magitan ng experience na ito at ikukumit ko muli ang buhay ko para maglingkod muli sa Panginoon, no? For the second time. Di ba? So yan, nung matapos na yung mga question and answer, ayun na, inihanda na at ito na, no? Ilulubog niya na ako, no? At nung nilubog niya na ako, ay talaga namang napakalamig, ano? Yan. Ay at least alaala, no? Dito sa Jordan River. So nung ako inihaon na, kaya sa akin ay ako'y 2 beses na nilubog. Noong 1984 tsaka ito, no? Noong 2018, 2 beses. At ako ay nalulubos na natutuwa dahil talagang kinaawaan ako ng Diyos, no? Sa kanyang biyaya. So, napakaganda at alaala, no? Ayan, nung ako'y na matapos na ay walang tigil na pinagkukuhanan ako nitong um, American preacher hanggang sa matapos, no? Yan. So ngayon nung matapos na ay sumunod naman yung mag-ina, no? So ngayon hindi ko na itututuloy kasi ano na mahaba yan eh, no? So maraming mga larawan yan na makikita diyan, no? So lahat sila ay kinunan noong kasamahan namin, no? Kaya napakagandang tignan na makita na ang lahat ay ano, maganda pa mayroon pang sinag pa ang araw ng mga panahong yan na nandiyan kami. Kaya malamig siya pero kinakailangang pagkabasa sa iyo ay ano ka na kagad, um, ano ka na, magpalit ka na kagad para hindi ka lamigin. So mga kapatid, ano, nandyan na dumating na tayo sa katapusan. At tapos na tayo sa Jordan River, no? Ito na yung part 3, no? Kaya sa susunod na linggo ay tutuloy tayo sa ano yung susunod nating paksa. Um, Pupunta tayo sa Kalat Nimrod, no? Sa Nimrod Castle. Titignan natin kung anong meron diyan, no? Kaya abangan natin 'yan kung ano yung Nimrod Castle na 'yan. Ano ba ang relation niyan sa panahon na iyon kung bakit nagkaroon ng Nimrod Castle diyan, no? Alamin natin sa susunod na linggo. So mga kapatid, ano, salamat sa lahat at siguro nagtataka kayo bakit ako naka-vest kasi malamig. Winter time kami rito, no? Kaya nasa panahon kami ng kalagitnaan ng double digits kami ngayon, no? Almost 30 degrees kami, minus 30 degrees. Imagine na pinakamalamig na temperatura sa kasalukuyan mula nung nagsimula ang winter, no? Napakalamig sa loob ng bahay. Kahit may heater kami ay napakalamig pa rin. Kaya na kailangan makapal lang yung kasuotan kasi hindi kaya na sustentuhan ng init ang buong bahay, no? Kasi kahit na centralized, no? Napakalamig sa labas. Hindi ka pwedeng manatili sa labas pagka malalabas ka, kailangan balutin mo ang mula ulo mo hanggang sa talampakan para hindi ka ginawin, no? Mga 5 to 10 minutes, mapoprostbite ka dyan, no? Kailangan pumasok ka kagad sa building, no? Kung hindi, wala. Magkakaroon ka ng hypothermia dyan, no? Pwede kang mamatay dyan sa lamig, no? So mga kapatid, sa maraming salamat sa lahat at sa muling pagkikita, pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon at nawa ang biyaya niya ang palaging sumainyo lahat sa ating lahat na tayo ay maglilingkod sa Kanya habang tayo nabubuhay. Huwag ninyong pababayaan ang inyong paglilingkod sa Diyos, no? Sambahin niyo siya, paglingkuran niyo siya habang kayo ay nabubuhay. So purihin ang Panginoon sa oras na ito sa ating paghihiwalay. God bless you all and we'll see you then and bye for now.